Makakatulong po ba sa problema, makakasulong po ba sa mga estratehiyang ito ang paglipat ng provincial jails sa BJMP? Na lamang po, good sponsor, syempre may saalang-alang ng BJMP na accessible pa rin kung may ililipat, accessible pa rin sa mga pamilya nila yung paglilipatan. Dahil itong bill po natin, makakatulong din po ba ito para maiwasan ang mga isyong kinakaharap ng mga babaeng PDLs? Gaya na lamang ng naranasan halimbawa ni Amanda Echaniz na kinailangang alagaan ang bagong panganak na sanggol niya sa preso. Sa sulta po ba natin yung mga provincial governor at suportado po ba nila yung pagbabagong ito? Matanong din pala, good sponsor, dahil nabanggit nyo na nga na may 11 na by virtue of MOA ay nailipat na. Ilan po lahat-lahat yung provincial at sub-provincial jails natin sa kasalukuyan? Bali po, 61 provincial jails at 18 sub-provincial jails originally. Yes. Tapos 11 provincial jails ay nauna ng ma-turnover. So 50 na lang ang kailangan pang provincial jails na i-turnover sa BJMP. Ready na rin po ba ang DILG na makipagtulungan sa BJMP para sa maayos na transition ng mga natitira pang provincial at sub-provincial jails? May census sa current employees na maaaring ma-absorb. Meron bang hindi ma-absorb? At paano naman po sila? Mr. President, po ba good sponsor ang BJMP at percentage ng current employees na ma-absorb at current employees na hindi ma-absorb? Meron na po bang ugnay ang BJMP o ang DILG mismo sa CSC para ma-facilitate po yung pag-comply sa CSC eligibility nung mga gustong gawin po iyon? Consideration of Senate Bill number 2352 under Committee Report number 97. This pertains to the Jail Integration Act. I so move, Mr. President. Is there an objection? Hearing none, consideration of Senate Bill number 2352 under Committee Report number 97 is now in order. Thank you, Mr. President. Mr. President, the parliamentary status of the measure is that the bill is in the period of interpellations and debate, and with that, I move to resume the period of interpellation and recognize the sponsor of the measure, the gentleman from Davao and Bohol, no other than Senator Ronald Bato de la Rosa, and to interpellate our distinguished Deputy Minority Leader, Senator Risa Hontiveros. The sponsor, Senator Ronald Bato de la Rosa, is recognized, and likewise to interpellate our Deputy Minority Leader, Senator Risa Hontiveros. 2023, so nakaraang taon lamang, top 3 po ang Pilipinas sa mundo pagdating sa jail and prison overcrowding. Ang percentage po ay last year, 348% overcrowded daw tayo. At sa lagay niyan, lowered na yan ng BJMP from 367% overcrowding noong 2022, just the year previous. Dahil sa kakulangan ng facilities, space, resources at personnel, minsan ay nasasabing hindi na makatao ang pagtrato sa persons deprived of liberty. Last year nga po, 2023 ulit, ginanap ang kauna-unahang National Jail Decongestion Summit. Idinaos po ito ng Supreme Court, DILG at DOJ. At nag-formulate po sila ng 3 stratehiya para tugunan itong congestion. So una, reducing prison admissions. Pangalawa, increasing the release of inmates upon completion of their sentences. At pangatlo, expanding jail facility capacity. So ang unang tanong ko po, makakatulong po ba sa problema, makakasulong po ba sa mga estratehiyang ito ang paglipat ng provincial jails sa BJMP? Currently, there are some provincial and sub-provincial jails which are not overpopulated. So, when these facilities will be turned over to the BJMP, natural lang na yung mga overcrowded facilities ng BJMP ay pwede nilang ilipat yung mga PDLs to these underly crowded facilities coming from the provincial jails.
So, pwede, malaking tulong po ito. Salamat kayo, good sponsors. Kung sa bagay, mula sa provincial perspective, sa pag-manage ng mga provincial at sub-provincial jails, kasama na po yung aspeto ng kanilang population or overpopulation. Pag nailipat na po sa BJMP, magkakaroon na ng national perspective. Yes po. Opo, including po yung posibleng paglipat ng ilang mga PDLs mula sa overcrowded na jails dun sa maluwag pa or at least hindi masikip. Sana lamang po, good sponsor, syempre may saalang-alang ng BJMP na accessible pa rin kung may ililipat, accessible pa rin sa mga pamilya nila yung paglilipatan. Dahil alam naman po natin, mahalagang bahagi rin ng reform at pag naipalaya na rehabilitation, yung connection pa rin sa pamilya, Mr. President. Yes, that will form part in the considerations of the BJMP as far as management and assigning of these PDLs to the different jails that they are managing, Mr. President, Your Honor. Itong bill po natin, makakatulong din po ba ito para maiwasan ang mga isyong kinakaharap ng mga babaeng PDLs? Gaya na lamang ng naranasan halimbawa ni Amanda Echaniz na kinailangang alagaan ang bagong panganak na sanggol niya sa preso sa Tuguegarao. Well, the BJMP, Your Honor, Mr. President, is very professional in handling the different jail facilities that they are managing. So, alam po nila yan how to take care of their PDLs, lalong-lalo na yung mga kababaihan. And very strict po sila pagdating po dyan sa women and children aspects of managing the jail. So, makakaasa po kayo, Your Honor, na yan po ay tututukan ng BJMP. Very professional. Kumbaga, meron talaga silang pinag-aralan, nakasanayan, kaalaman, orientasyon para mag-manage ng ating mga jails. At umaasa po itong representasyon, good sponsor na bilang isa sa mga national agencies natin ay yun na nga po, patuloy at lalong seseryosohin nila yung gender sensitivity pati sa jail management at yun na nga po yung best interest of the child pati po sa jail management. Right now, as practiced by BJMP, ay talagang ang kanilang mga women PDL ay talagang ino-observe nila yung utmost care ng kanilang mga inmates na mga babae. Lalong-lalo na yung may mga dala-dalang mga bata. Konsulta po ba natin yung mga provincial governor at suportado po ba nila yung pagbabagong ito? Yes po. During our hearings, most of the provincial governors are in agreement with the intents of this particular measure, since it will free up their resources at marami sa kanila ay talagang atat na naghihintay na talaga na matransfer na yung provincial jail sa BJMP. Gobernador nga, ibang provincial governments ay hindi na naghintay na this measure will be signed into law. Nauna na po silang nag-turn over ng mga provincial jails nila to the BJMP through memorandum of agreement. So in fact, meron tayong right now 11 provincial jails that are already being managed and operated by the BJMP. So matanong din pala, good sponsor, dahil nabanggit nyo na nga na may 11 na by virtue of MOA ay nailipat na. Ilan po lahat-lahat yung provincial at sub-provincial jails natin sa kasalukuyan? We have 80 provincial jails and sub-provincial jails, Mr. President, Your Honor. Right now, meron na lang naiwan na 61 provincial jails na hindi pa na-turn over sa
BJMP. Okay. Turnover po ay 11 provincial jails at 4 sub-provincial jails. Okay. So it makes 15. Opo. So meaning that there are provinces na walang provincial jail. Okay. Opo. But we only have 61 provincial jails and 18 sub-provincial jails. Okay. So 61 plus 18, this is 79. Okay po. Out of the 79, meron ng 11 na Na-turnover. turnover. Bali po, 61 provincial jails at 18 sub-provincial jails originally. Yes. Tapos 11 provincial jails ay nauna ng ma-turnover. So 50 na lang ang kailangan pang provincial jails na i-turnover sa BJMP. Yes, Your Honor. Opo. Tapos of the 18 sub-provincial jails, 4 ang na-turnover na. 4 na ang turnover. Opo. So 14 na lang na 14. sub-provincial jails. Okay po. Yes, Your So total of, ang mako-cover po kumbaga ng panukalang batas nating ito ay 64 in total. Yes po. Provincial and sub-provincial. You're correct. Alright. Salamat po, good sponsor, Mr. President. At kaugnay na rin po nung naunang tanong ko tungkol sa pagkonsulta at suporta ng mga provincial governors. Ready na rin po ba ang DILG na makipagtulungan sa BJMP para sa maayos na transition ng mga natitira pang provincial at sub-provincial jails? Yes, Your Honor. In fact, BJMP, as we understand, is under the DILG. So, the right agency under DILG na makipag-coordinate for the smooth transition of this jail should be BJMP. And right now, marami na po silang ginawa mga paperworks na pinapatakbo and pati yung pagkuha ng mga census about yung mga current provincial jail employees na pwedeng i-absorb ng BJMP ay kumpleto na po sila ng mga data. Yung entity rin na maglilipat ng responsibilidad, which is the local government ng tama province, is also under DILG. So, Tama. Madali lang po yan ma-supervise ng DILG. Oo nga po, good sponsor. Salamat din sa paalalang yun. So, ibig sabihin, napaka-importanteng organizational development ito ng Department Yes ng po. Interior and Local Government. So, bilang tayo nagtatrabaho din sa gobyerno, ibang sangay nga lang, we really wish DILG the best. BJMP most of all, but DILG as well, and the local government units dahil importanteng evolution ito para po sa kanilang lahat. Well, para sa ating lahat, as a matter of fact. And dahil nabanggit nyo na rin po, good sponsor, ang current employees na si Nensus, naku, kumusta po? Ma-absorb ba lahat? Kasi nabanggit po ng good sponsor, may census sa current employees na maaaring ma-absorb. Meron bang hindi ma-absorb? At paano naman po sila, Mr. President? Hindi ma-absorb by virtue of age and other technical requirements for the BJMP. At meron ding hindi ma-absorb right away, but hopefully, after the 3 years transition period, meron pang another 5 years na transition period pa rin. Compliance period under the law, under this measure, meron pang additional 5 years for them to comply all the requirements para sila ma-appoint sa BJMP as jail officers. So halimbawa, yung right now, meron diyang mga pasok sa other technical requirements, but wala silang eligibility from the civil service. So they are given 5 years to comply with this eligibility para eventually ma-absorb sila ng BJMP. Mr. President, Your Honor. So marami-rami rin ang matatanggap kasi yung iba dyan na mga presently employees ng provincial jail ay nag-i-expect na
na talagang mapupunta sila doon. So, nagsipaghandaan na sila as early as now. May numbers na po ba, good sponsor, ang BJMP at percentage ng current employees na ma-absorb at current employees na hindi ma-absorb? Meron, Your Honor. The BJMP is going to absorb around 3,067 provincial guards. Correction, Your Honor. Apo. We are going to absorb 1,799 jail guards of the 61 provincial and 18 sub-provincial jails. So, yung At out ilan of po yung... 3,067. Okay. So, more or less around 60% ang ma-absorb, around 40% ang hindi ma-absorb. Pero out of this 40%, meron pang pwedeng ma-absorb in the near future after the transition period and the compliance period na 3 years and another 5 years. So, parang 8 years ito. So, kayang-kaya na mag-comply, Mr. President, Your Honor, hanggat hindi lang sila abutan ng edad. Opo. So, kaya po nila. Oh, salamat kayo, good sponsor. Yung hindi po ma-absorb dahil sa age, maayos na po ba yung magiging pension nila pag Yes, hiwalay sa serbisyo? Per our consultation with the provincial governors, they give us the assurance that since these provincial guards are employees of the provincial government, madali lang po daw nilang ilipat ito to other departments of the provincial government. Dahil nga, currently employed na nila yan. So, ilipat lang daw nila. So, wala po tayong nakikita ng problema. At sana po masubaybayan ito proactively ng DILG na yung pangakong ito ng ating mga gobernador ay matupad talaga efficiently. Yes, Your Honor. Good sponsor, dun sa 40% na hindi ma-absorb, ilan dito yung hindi ma-absorb dahil sa age and hopefully ay maililipat sa ibang departments ng provincial government? 338, Your Honor, Mr. President, are disqualified due to age limit. Okay. 338, so parang 20% nung 40% na hindi ma-absorb, something like that A po. little, baka mas mababa pa. Mas mababa Your pa. Honor, mas mababa pa. And then good sponsor yung balanse nun ng hindi ma-absorb minus yung hindi ma-absorb dahil sa age. Pero sabi nga po ng good sponsor, hindi lang ma-absorb right away, pero kailangan nilang mag-survive ng 3-year transition period. Muna. 3 years, then Yes. another 5 years na Opo. compliance period. So, Opo. So, 8 dalawa lang yan, Your Honor, Mr. President, ang pinakamalaking balakid sa kanila kung bakit hindi sila right away ma-absorb ng BJMPs. Number 1, civil service eligibility. Yes. And number 2, academic requirements. So yung iba dyan na hindi pa graduate ng college at pasok naman sila sa edad, pwede pa sila mag-aral ng 4-year baccalaureate degree within that span of 8 years. Pwede sila mag-graduate and pwede na silang i-absorb ng BJMP pag nakagraduate sila ng kurso. Kung eligibility po sa CSC good sponsor ang non-compliant pa sila, naalala po kasi ng representasyong ito na sinusponsor ko po yung budget ng CSC taon-taon and napaka-proactive po ng CSC. Meron na po bang ugnay ang BJMP o ang DILG mismo sa CSC para ma-facilitate po yung pag-comply sa CSC eligibility nung mga gustong gawin po iyon? So far right now, Mr. President, Your Honor, wala pa silang efforts but right now, yung BJMP naman is very proactive, no? Yung kanilang Pinology exam which is also a civil service requirement. Sila po ay nag-encourage na dito sa mga nasa probinsya, mga provincial jails ngayon, provincial jail guards ngayon, na mag-exam na mag-take na ng examination ng
Penology exam under civil service. Salamat kayo, good sponsor. So baka in addition dun sa penology exam, kung may iba pang eligibility sa CSC na gustong applyan ng mga hindi kaagad maa-absorb, baka pwede ring makipag-ugnayan na ang, dahil proactive naman na sila, sabi nga ng good sponsor, makipag-ugnayan ng BJMP at hilingin din na makipag-ugnayan ng DILG sa CSC. Yes, Your Honor. And lastly po sa paksang ito, good sponsor, dun sa academic requirements, meron bang scholarship or subsidy para sa mga gustong makapag-comply sa academic requirements sa loob ng 8 taon? So far, right now, there is none, Mr. President, Your Honor. Kasi most likely, ginagawa na itong individual effort ng mga kanya-kanya mga guards dahil yung iba dyan, may first year, second year, third year. Yung iba dyan, 1 semester lang ang kulang. So, individual na po yung kanilang pag-enroll, Mr. President, Your Honor. At dun po, good sponsor, yung census dun sa current employees, inalam din po ba kung yung mga hindi pa compliant sa academic requirements, kung yun na nga po, anong taon ang itinapos nila? Meron ba? We also have that data, Okay po. Your Honor. Right now, of the 3,067 actual personnel strength ng lahat ng mga provincial jails, at least 1,512 are college graduate, Okay. 1,799 college level and up, 585 with eligibility, 338 age 57 above out of 2,237 accounted for. So ito na lang, hindi lang namin na breakdown na Mr. President, Your Honor, yung college level and up na 1,799. Meron pala. Kung ilan dito ang first year, second, 1 year, 2 years in college or 3 years in college, meron tayo? Wala pa daw, Your Honor. We will submit in the future. Dagang salamat, good sponsor. At least may magagamit po ang BJMP at DILG kung, again, proactively makahanap ng suporta sa mga gustong mag-comply sa academic requirements para yun na nga makapagbalik-aral at makapagtapos. Karagdagang